napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ayan o, tingnan nyo yung sa thumbnail pa lang o. Ito, medyo nakakatuwa ito. Tingnan yung thumbnail o. Ano to, Kampisa Manyakis at ang ating BP. Ano, dahil makmak, dahil yan ang post mo makmak, yari ka na naman sa akin. Ano to vlog to ni Humpak ha. Tingnan nyo ba naman Kampi sa Manyak ang ating BP. Sabi sa inyo Tuta, wala na kayo ibang content sa nyo ha. Akala ko ba BBM vlogger sinusuportahan nyo? Bakit puro Duterte yung content nyo? Bakit ganun? Ba't puro Duterte na lang content nyo? Wala na kayo ibang content? Walang kwenta vlog mo. Pakialam mo, Michael Pangilinan. Ba't ka nandito? Wala palang kwenta. Ba't ka naloload? Walang kwenta. Tsaka hindi to vlog, tanga, live to. Ay bobo lang. May bobong pumasok Wala daw kwenta vlog ko. Anong vlog Naka-live ako, hindi naman to vlog. Iba yung vlog sa live ha. Yung sa basher dyan, Michael Pangilinan, balik ka sa sinapupunan ng nanay mo. At medyo hindi pa ata nabubu yung utak mo ha. Utanginan to. Kung babash ka na lang dito, tatanga-tanga ka pa. Ang boring daw ng vlog ko. Pakailan mo. Vlog ba to? Hindi naman to vlog Live to. Oy, Michael, punta doon sa mga idol mo, mga pugi-pugi. Doon ka magkalat ha. Huwag ka dito. Hindi to, pang tao lang tong live ko. Hindi to pang alien, nakagaya ng mga idol mo. Ay, hindi kaya siguro si Hindi kaya siguro si Barbie Janet o kaya si Homepak. Tapos hindi kadalasan ito may isa, hindi pala kadalasan, may nakuha kong impormasyon. Hoy, baduy daw, baduy. Ba't ka tumatawa kung baduy? Baduy daw, Ay, gamitin mo yung personal account mo, gumagamit ka pa ng dami account. Alam niyo, nabubwisit ako sa mga vlogger na mga napakaduduwag. Ako, pinupuntahan ko live, kung kani-kaninong live dyan ng mga BBM vlogger, gamit-gamit ko yung account ko. Verify pa yan. Pero bakit kayo hindi nyo magamit? Bakit kayo hindi nyo magamit? Wala kang bayag, no? Barbie, Ang ina mo, Barbie, talo, wala ka palang bayag. Kung tayo papasok ka dito sa channel ko, dapat gamitin mo yung main mo. Anak ng tete, gumagamit ka ng dami ako, wala ka mabayag. Tayo, hindi ka pala tuloy lalaki niyan, Barbie Janet. Pero in fairness, si Barbie Janet. Hindi, alam nyo, ano niya na yan Kabisadong ko ng mga gawa. Nagawain niyo yung mga Barbie Janet yung mga ganyang strategy na gagawa ng dami ako tapos ipapasok dito. Gamitin niyo yung main channel niyo. Ang makaduwag pala kayo Tumawa pa lang ako, nabubwisit na kayo. Ano kapag ni-real talk pa na kayo? Nandiyan pa ba si Michael Pangilinan? Gamitin mo main account mo. Mapasok-pasok ka dito, gamit-gamit mo yung fake account. Okay, panoorin natin to. Dinidistract mo pa ako. Kala mo, madidistract mo ako. Asa ka? Kiss sa puwet. Okay. Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagtutugli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas.
Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng Broadcasting Network na SMNI na isang issue ng media freedom. Ayap to si Humpak, no? Punta na kung hindi vlog ni Nino Barsaga. Punta na kung hindi vlog ni Nino Barsaga, vlog ni kung hindi si Nino Barsaga, yan si BP Sara. Kung hindi si BP Sara, Tatay Digong, si Kibuloy. Puta, lalo ka ba talaga? Baby, vlogger ka ba? Ano ba? Punta na, asa ka na lang Sarap buhay mo Excuse me. Puro ka re-upload Ang ina yun Halos isang linggo na kitang nire-reactionan Puro na lang mukha ni nandyan Wala ka ba sariling si Risa nakasalalay sa papel yung pag-iisip? Wala ka sariling Sana kawawa kang tao ka. Paano na lang pag natapos na tong issue na to, di nga ka na. Kaya pala nangangayayat to Vitamins ka nga nang magkalaman niyang isip mo para mo naman mapanood kita dyan sa video mo na ikaw yung nagsasalita Ay, naku. Biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparat... Ito, natatawa ko dito. Sabi nila, lalo na hindi pala, tsaka ko napalagawan ng live yun. Ibubukod natin si Crisulo. Natin siya. Ito babanat ako sa topic ni Chris Ulo, hindi mismo sa kanya. Hindi mismo doon sa pagkatao niya, Hindi natin kasi kahit paano may pinagsamahan kami. Pero medyo nakakita na kasi ako ng pagkakamali doon sa mga pinagsasabi niya mapatungkol sa mga Duterte. So, kung siya nga nire-respeto ko, yung dapat yung sinusuportahan ko nire-respeto niya din. So, hindi ko siya nakikita ng ganun. So, bahala na. Kaya talaga sa mundo ng vlogging, minsan magkakampi kayo, minsan talagang talo-talo na. No. So dito, yung sinabi ni Inday Sara, masyado nilang binibigyan ng malaking, yung parang big deal sa kanila na, ay, bakit galing sa Bible yung sinabi na? Ang dami-daming mga tao na halos ginagamit lagi yung mga salita na galing sa Bible. Wala namang problema doon, sa totoo lang Para saan yun? Para saan yung paninitan nyo doon sa sinasabi ni BP Sara? Saka ito Mac. Ito, Mac. Yung boss mo na si Nino Barsaga, puro Bible lang binibira nun Hindi mo ba natatandaan na puro Bible yung mga nilalapat na mga letra nun sa mga vlog nun? Hindi mo nalata. Sana mamen, shoutout. Kung makaano kayo, kung tawag dito, kung makasita kayo kay BP Sara na about dun sa Bible, yung mga sinasabi ni BP Sara, si Nino Barsaga, ganun din naman Diba? Saka hindi ko alam kung 100% na legit to, baka AI na naman to Hindi kaya AI na naman to? Tulad nung pinalex ni Barbie Janet. Hindi kaya AI na naman to, katulad nung pinalex ni Barbie Janet na yung parang nagcha-Chinese or Japanese si Inday Sara. I-comment nyo nga dyan kung legit to. Kung legit tong tawag dito. Hayaan nyo yung mga basher. Ako bahala dyan. Sila lang din yan. Alam nyo kasi dito, yung mga vlogger dito, lalo na yung mga binabanata ko, mga walang bayag yan. Mga tapang lang yan sa camera. Tingnan sa personal, parang mga basang sisiw yan. Ito yan. Pumapasok sila sa vlog ko, pero hindi naman nila gamit yung main account nila.
Kadiri. Yak you. Puta na, kadiri na nga mga content nyo dyan eh. Halos mga muntangan na kayo sa content sa mga Duterte, tapos mga duwag pa kayo. Ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong... Parang AI siya, no? Alalahanin ninyong inuusid din ang mga propetang Si BP Sara ba talaga to? Ba't parang ano? Ba't parang AI? sa inyo. Parang robot. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay na Hanapin ko nga kung may mga balita sa sa mga TV. pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. May nasusulpot Lagi dito po si tayong Makmak eh. manalangin para sa hustisya at katotohanan. Okay. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity. OA daw. Eh, naman si OA. Shukran. Yo, what's Uy, up, bigla mga uy, kapatid? putang ina, Sa gandang nagulat ako. umaga at magandang araw po sa inyong lahat. Paano At dito bigla po sa sumulpot ating si ganito, Smigol? napanood nyo naman po yung ating paunang video na kung saan ay nalaman Ano mo, Mak? Puro damit ka na. Wala ka ng katawan ah. natin na pinapaboran nitong si BP Sara Oh. ang isang katulad ni Kibuloy. Ano mo, binabasa ka pa niyan? Sabi natin na ng ape, ng alipusta, ng abuso, Oo. ng halay ng isang kababaihan. Mga kababaihan. Uy, may binabasa ka pa niyan. Alang nga, ilang minutes to? 10 minutes lang yung video mo. May... nagbabasa ka pa. Nagbabasa. Parang, ano to? Ito ba yung girl, boy version ni Lisa Ontiveros? Ano yan, no? Ano, 10 minutes lang yan, no? Nagbabasa ka pa? Wala, hindi lang isa. Marami pong ang nag-aakusa Tingin kay sa camera? Buloy. Tingin sa ngayon po, binabasa? hindi na po ako nagulat na naglabas ng ganitong statement ang ating Vice Presidente. Kasi nga po, alam naman natin na Totoo ba yung kay Vice President? Totoo yung ano na yun? Totoo yung tawag dito yung sinabi niya? Yung nagsalita siya, totoo yun? O hindi? Kasi parang parang AI, no? Oo. Buhay pa pala yan si Ika. May Ika ba to? Ako kawawa pala to, no? So kaya pala hapit-napit sa pagbablog. Matindi pala pangangailangan. Oy, banat boy, matindi pala pangangailangan nito. Dapat bumaba na yan. Basahin yan. Opo, idol. Legit talaga ba yon? Press 1 kung legit yun. Bago natin reactionan to. Press 1 nga kung legit yun. Hindi ko kasi napanood sa mga ano yun eh. Basta nakita ko lang to eh. Dito nakapost kay kay humakumpak eh. Dito ako nakapokus eh. Oo nga pala dagdag ko lang. Alam nyo sa mga vlogger na BBM na lumalabang kahit na off-cam, yun, maniniwala pa ako kay Chris Ulo. Pero dito sa mga to, mga pinapasok, puro mga dami account to. Oo, kasi si Chris Ulo, matagal ko nang kakilala yan, 3 years. No? Pero syempre, kahit magkaibigan kami, kapag binabastos niya na may sinusuportahan ko, di pa pwede yan. Sa showbiz, magkaibigan kami. Pero pagdating sa politics, talo-talo muna. Ganun ang prinsipyo ha. Hindi porket kaibigan mo, kukonsintihin mo. Okay, sabi, ewan ko lang kung kaya pa niya kasi mahika. Wisit. Opo, idol. Oo daw eh. Totoo daw eh. Okay, simulan natin. nila to. At syempre, kaibigan ng tatay niya. At syempre po, nung panahon po ng eleksyon ay talagang sinuportahan siya nito, di ba? Hindi na tayo magugulat sa ganitong statement. At isa pa po, ito pong si Inday Sara ay kalaban din si Sana lagi stuck utak mo ah. Laging loading ka na lang, Mac. Nagsasawa na ako sa'yo, Mac. Nambes na kita in-advisean na matulog ka kasi para huwag kang gumaya sa amin ni Banat Bay na lagi kaming puyat. Alam mo kung bakit lagi kami nagpupuyat?
Alam niyo ba ba't kami lagi nagpupuyat ng mga vlogger ng DDS? Gusto namin kasi mabawasan yung katalinuhan namin. Eto din mo, laging puyat. Laging walang tulog. Yan tuloy. Naglo-loading eh. May binabasa na nga kayo, naglo-loading pa. Kasi mapapansin mo sa mga vlogger Ako dito, tingnan niyo. Walang ano yan O, nakita niyo pa yung boxer shirt ko. Nakasilay pa kayo, no? Pero ako dito walang papel. Samantalang ito titingin doon. Alam mo yung mga vlogger na nakaganyan? Titingin sa camera, tapos titingin dito banda. May mga binabasa yan. Abisado ko na yung mga galawan nyo. Uy! Kakaiksi-iksi ng video mo, 10 minutes lang may binabasa ka pa. Tiberos na siyang dumidinig sa kaso ni Kibuloy doon po sa Senado. Kaya po... Dito lang tanong ko sa'yo, Ma, kung talagang totoong vlogger ka at para sa bayan ka, bakit hindi mo kino-content Bakit hindi mo kino-content yung about kay Risa Ontiveros doon sa PhilHealth? Hindi nga, ba't hindi mo kino-content yun? Wala abuse yun, wala kasing abuse dun eh. Dito nila ako kay BP Sara, tsaka kay Apollo, kay Buloy. Malakas ang views. Kay Ontiveros, yung issue ni Ontiveros, na, baka ipayari pa ako nun. Wala pa akong maging monthly allowance. Hindi ko naman sinasabi na si Ma'am Risa nagbibigay O kaso syempre baka magalit sa kanya yung boss niya na nagbibigay sa kanila monthly allowance. At kapag binanata niya si Lisa, kasi kung talagang totoo ka, dapat pangkalahatan ka eh. Kaso nakikita ko puro lang BP Sara, Duterte, Kibuloy, Baste, Pulong. Sino pa? Banat Bay, Nino Barsaga. Puta na, yung pinaka-highlights niya si Nino Barsaga. Wala mo sarili mag- Tayo magtaka na ang isang vice-presidente ay makapagsalita ng ganitong mga pagkampe dito kay Kibuloy. Ang hindi ko lang po nagustuhan at parang taliwas sa kanyang statement ay eto pong bersikulo na binanggit niya. Teka Teka lang din. Bago mo ituloy yan, Makma. Naisip mo ba na bago mo sitahin yung bersikulo na sinabi ni BP Sara, bakit yung kay Nino Barsaga hindi mo sinisita? Di ba lagi yung sinasabi niya, nasa Bible po yan. Sabi ni Nino, lagi yan pinaka-trademark ni Nino Barsaga yan eh. Nasa Bible po yan. Meron pa isa, sabi nga ng Bible, di ba? Tapos ngayon sisitahin, ang dami mo pwede sitahin sa sinabi ni BP Sara, yun pang sa Bible, bubo mo talaga. Hindi ka nag-iisip. Map. Hindi mo bala sa ginagawa mo, nilalaglag mo si Nino. Di ba si Nino? Pastor Apollo si Pastor ay isang bulaang propeta na nagsasabi na siya ang appointed son of God. Okay. Diba tapos babasahan ka ng bersikulo ni Inday. Okay putulin ko lang kayo yung about dun sa ulitin ko. Ilang beses ko na inulit to. Ulitin ko Yung about dun sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na appointed son or siya ang Diyos, or kapag hindi ka dumaan sa kanya ay hindi ka maliligtas dito sa ating mundo. Doon labas ako doon, ayoko doon. No. Hindi ako pabor doon. Sorry baka ma-open kayo pero ako doon. Pero kaya ako lang din naman to pinagtatanggol si Pastor kasi nga dahil nga parang may mali sa ginagawang paglitis sa kanya. Yun, doon lang ako nakapokus. Pero doon sa sinasabi na kapag hindi ka dumaan sa kanya, hindi ka maliligtas, hindi ako naniniwala doon. Na sana daw ay maging gabay, pero siya mismo po ay ginamit niya yung bersikulo ng tunay na Panginoon at tunay na anak ng ating Diyos.
ginamit niya yung bersikulo sa Biblia. Ha? Ito nga si Kibuloy, nagpapanggap na son of God, nagpapanggap na appointed son of God. At sinabi pa nga nito, nakarating na nga daw siya doon sa sa kwarto niya sa langit eh. Nakapunta na raw siya sa langit, di ba? Hindi mo ba tinanong kay Apollo Kibuloy kung naka-aircon ba siya doon? Mahina ka talaga eh. Nalaman mo na palang ganun eh, hindi mo pa tinanong. Inday Sara, bakit nagagawa mong kumampi dito sa tao na ito? Babae ka. Di ba dapat ang kinakampihan mo ay yung kapwa mo babae? Putang ina eh, hindi nga kilala, hindi nga namin kilala yung ano na yun. Hindi nga namin kilala yung testigo na yun, kakampihan pa namin. Hindi nga namin alam kung anong mukha nun eh. Tanga ka ba? Gusto mo ikaw na lang. Sino kakampi dun eh? Kayo nga, sige, kampihan niyo yung testigo kay Pastor Kibuloy. Sige nga, ano yun? Papayag kayo na, hindi nyo kakilala, kampihan mo. Dahilan talaga nito ni Humpak, oh. Tigilan mo nga ako, Humpak. Kampihan mo dapat ay yung mga kababaihan na sumusuporta sa iyo at ikay maging ehemplo sa ating mga kababayan na magtatanggol sa mga kababaihan. Ito, mga bitawan eh, no? Pang-EPJ. Alam niyo po, hindi na po ako magtaka kung sa video ni Amy Marcos, ni Senadora, sinabi niya, 80% daw po ng mga kababaihan ay walang tiwala sa sarili. Hindi na po ako magtataka bakit. Hanggat meron pong katulad nitong mga senador na ito na kumakampi po sa isang manyaki, sa isang nagte-take advantage, abusado. Butangin na, manyakis ka daw, Apollo. Alam mo, Pastor, mas maganda pagsamahin mo si Nino tsaka ito. Magiging barbecue stick yan dun sa loob. Sa tanong, ba't napaka-big deal sa kanila yung pagkampi ng mga senator? Mga senador saka ni BP Sara kay Kibuloy. Ba't gano'n? Ba't parang big deal sa inyo nung meron? Yung mga dilawan nga, pagkampi sa kay Marcos, hindi naging big deal sa inyo eh. Tapos yung pagkampi ng mga senador, naging big deal? Ano yun? Ba't hindi nyo magawa ng reaction yan? Kayo lahat ng mga BBM vlogger dyan, shoutout sa inyo, mga punyeta kayo. Ba't hindi nyo magawa ng reaction yun? Yung mga dilawan, kumakampi sa Marcos, samantalang binababoy nila yung Marcos dati. Ba't hindi nyo makontent-content yun? Ba't hindi nyo mapag-usapan yun? Nga. Kasi nga, baka, hindi ko rin alam, baka mamaya mga boss nito, isa rin sa mga Anong big deal sa inyo yung sinusuportahan nyo nga na si Pangulong Bongbong Marcos kung babuyin ng mga dilawan eh. Diba? Tandaan nyo, ultimong kapatid, anak. Ngayon, proud na proud kayo, nakakampi ng mga Marcos ang dilawan. Bakit doon hindi kayo nagre-reklamo? Bakit doon sa mga senador? Sa mga senador, kaya Robin Padilla, Cynthia Villar, kay BP Sara, kay Bongo. What napaka big deal sa inyo? Bakit sila Contiveros, si Romualdez, at yung iba pa yan na nakakalat dyan sa gobyerno? Halos yung iba dyan, mga dilawan yan ha. Bakit nakakapit yan sa kay Marcos? Hindi nyo ba naiisip na wala na samahan ng loob ganun? Move on na ba kayo sa ganun? Kung ako sa inyo, kung ako yung nasa kalagayan nyo, ako yung vlogger, ako yung nagmamahal kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko papayag na makadikit-dikit diyan yung mga dilawan na yan. Pagtatanggol ko yan, tsaka mas lalo ko pang palalayuin yan. Kayo, proud na proud kayo eh. Sana
Wala talaga kayo, no? Pagtas babuyin yung sinusuportahan yung Pangulo, proud na proud kayo. Tapos dito, sita kayo ng sita. Mga gunggong. Religious group leader. At isa pong nadagdagan ng isang vice-presidente. Pangalawa, sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa ay kinakampihan po ang katulad nitong si Kibuloy. Ito lang, bakit? May rules, kapag tumakbo ka ba kabilang vice-presidente, may rules ba na bawal ka kumampi? Ay putangin na nga bakit sila sa Senado? Kampi-kampihan sila lahat kinawawa nila Duterte, may narinig ba kayo sa amin? Sinumbat ba namin sa inyo yon? Wala kayong narinig sa amin Kayo lang yung nagpapaputok na, okay, so ganyan. Pero sa totoo lang, sa mga vlogger ng Duterte, wala kayong narinig. Pero nung pinagtulong-tulungan nyo nga mga Duterte, hindi kami nagreklamo Tapos ngayon na eto si BP Sara, kumampi kay Kibuloy, big deal sa inyo. Atit naman kayo. Huwag naman ganun. Masyado kayong makasarili. Gusto nyo, kayo lang Hindi na po ko magtataka na ating pong mga kababayan. Ay na, lagi ka naman hindi nagtataka Kailan ka ba hindi nagtaka? Halos lahat ng vlog mo dyan, puro hindi na po ako nagtataka. Kung si Nino Barsaga, ang pinaka-familiar sa akin ng mga kataga, nasa Bible yan. Eto, ang familiar sa akin na kataga nito, hindi na po ako magtataka. Kahit panoorin nyo yung live niyan, mga video niyan, yan lang lagi sinasabi niyan, hindi na po ako magtataka. Hindi na. Ay lalo pong matakot, hindi magsalita, at lalo pong mawalan po sila ng pag-asa na kung sakali pong sila ay magreklamo sa mga naranasan po nilang pang-aabuso, kung sakali po na sila ay mga humingi ng tulong sa mga kapulisan ay hindi sila pakinggan o magreklamo. Anong hindi pakinggan mas mataas nga yung ano ba tingin mo kay Risa? No, so yun, Mac. Tama na nga. Mac, tama na Mac. Siguro lobat ka lang nito. Tulog-tulog din kasi. Kinakain na ng sistema yung katawan mo. Ay, naku po. Stress